sa puso. Tingnan nyo ha, ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. Amen? So yun guys, for today's video ay yan, anniversary ng church namin yan. Pakita ko sa inyo kung paano ginaganap yung anniversary ng isang Christian church. Yan, update ko na lang kayo mamaya. Yun guys, ito po ang mga kaganapan ngayon sa church. Yan, maya-maya po ay magsisimula na po kami. Pagsamba sa pamagitan ng pagpasok ng mga sangkap ng ating pong banal na dambana. Para po sa pagsisindi ng kanila, tinatawagan po ang kapatid ni Elsie Consinan and Pastora Catherine Libado. Kay Pastor June Perez po, kay Pastor Marilyn, kay Pastor Sam po, at kay Nanay Pauline po, mga kapatiran po mula po sa Amadeo sa Laban po, sa mga manggagawa po ng District 4 West Batangas po, sa mga kapatid po mula po sa Malapad na Bato, maraming salamat po sa Talangan po. Maraming salamat po at lalo-lalo na po sa ating putihing kapitan, bayan ng Ladong City. Maraming salamat po sa pagpunta po. Unang-una po isang magandang hapon po sa ating lahat. Mula po sa aking pamilya, isang malaking karangal po. Ako po ay pamimbita sa pagkakataon na saksi sa ikasiyam na anibersaryo na ating samahan. Hindi po din sa inyong alaman, ako po ay konsehal pala ang noon. Siguro po itong building na ito pawin ko yata noon. At lupa na ang mag-asawa ni Michael ay hihingi ng tulong sa akin, ay hihiram ng kanopi, upuan, samahan at damayan. Yan po ay saksi po ako sa, kung hindi ko po natatandaan, kung ika-3, ika-4, ika-5, yearly po, halos ako po ay naririto, kung hindi po natatandaan. Nasa ngayon po ay ako po ay nanunungkulang bilang punong barangay. Isang malaking karangal lang po sa akin na ako po ay inyong maintindahan at mapuntahan sa aking bahay, sapagkat ang miyembro po ng inyong Blessed Life, hindi man po ako legit na miyembro, pero dalawang kamay niyo po akong niyaya po. Ang isusukli ko po sa inyo sa samahan po ng Blessed Life, ang puso ko po ay nasa sa inyo rin po. Gaya din po ninyo ako, nananampalataya sa ating Panginoon, higit sa lahat, sa taong bayo, sa taong bayan. Ang aking pong paglilingkod ay taos-puso at nanggagaling po yan, walang iba kundi sa ating Panginoon. Hindi po natin magagampanan, hindi ko po makakaya ang aming mga trabaho nang wala po si Panginoon. Kaya sa pamunuan po ng Blessed Life, sa inyo po, Pastor, sa inyo po, lahat na naririto. Maraming salamat po. At lagi niyo pong tatandaan ang inyong punong barangay district na sasakupan ng inyong church na ito. Lagi pong nasa sa likod at nakasubaybay po sa inyo. At anumang po pwede maitulong, lumapit po kayo sa aking tanggapan, sa aking bahay. Dalawa po kamay ko kayong niyaya po. At ako po salamat sa Panginoon. Methodista and Las Islas Pilipinas, Yelilip, Evangelical Methodist Church of the Philippines, District 4 West Batangas, Blessed Life Yelilip Church. Katibayan ang pagkilala ay buong pusong pinagkakaloob kay Honorable Captain Byron L. Dating Ginoo bilang kapahayagan ng pagpapahalaga sa kanyang pagiging instrumento ng Diyos bilang espesyal
bilang hango ng misyon. Nahango sa batayang talata ng 1 Chronicles chapter 16 verse 24 and Matthew 28 verse 19 to 20. Ipinagkaloob ngayong ika-23 ng Hunyo taong 2024 sa dako ng Blessed Life Unity Church, Maligaya Street, Barangay Gumala, Nasugbu, Batangas. Signed, Board of Chairman, kapatid na Melanie Amorante, President Pastor PNS Unit City Padua, and then our church overseer, PBP Samuel P. Noel. Okay po, so tinatawagan po natin dito po si Chairman. So, nandito na rin po si DS, pwede po dito na rin tayo sa dako pong unahan. So, sige po, atin po siguro tayo magsalita ay sa mga naging, ano po, para po makapag-contact naman po tayo sa atin po, Honorable Captain. Okay po, ang amin nga po pala ng Pastor Nomi, ang amin pong kinahing iglesia. Nag-donate pa muli ng isang full drum set at may kasama pang electric guitar at amplifier na magiging salunguyan pa naman ay lubos ba ginagamit. So ito po yung ginagamit po namin ngayon para po sa pag-ibig. Dahil sa mga biyayang kaloob, patuloy na nag-alab ang paglilingkod ng mga kapatiran, hindi lamang sa gawain pang lokal, ulit bagtos maging sa mga national na gawain at tinagalaw. Taong 2023, buwan ako. Kaya't habang kayo'y bumahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Taga-barangay Bukana, tunay na ito'y biyaya mo sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po. Salamat din sa mga taong inasangkapan mo para merong isang lugar na kami ay mapapananahan. Panginoon, ibalik mo po ang iba yung pagpapala sa mga kapatid namin. Naglingkod sa iyo sa pamamagitan ng bahagi nila sa bahay po ito. Narito po kami, Panginoon, katulad ni Jairo, katulad ng babaeng na 12 taon ng ginurugo, na may iba't ibang kahilingan, sitwasyon, prayer request ang aking mga kapatid. Ang bawat isa sa amin sa hapon po ito. Panginoon, katulad ng ginawa nila ang pagdako namin dito, ang pagtayo namin sa mga sandaling ito'y kapahayagan kami po'y nakipagsiksikan para abutin ka, Panginoon. Na sa pamamagitan po ng aming pananampalataya, nang hahawakan po kami na aabutin po ang bawat isa sa amin sa mga pangangailangan, sa mga prayer request na ngayon, Panginoon, ay nakikita mo sa bawat isa sa amin. Kaya aming Diyos, idinadalangin mo po na patuloy na ma-espiritual o pisikal na pangangailangan na nakikita mo ng bawat isa sa amin sa kapangyarihan pangalan ng Panginoong Yesus na inirelease mo ang kapangyarihan doon sa anak ni Jairo, doon sa babae, 12 taon nang dinurugo, ay iyong i-release din po nawa sa bawat isa sa amin na ngayon ay nangangailangan ng iyong awa at habag. Panginoon, alam po namin ang isa sa layunin mo kung bakit merong bahay sa bahay ay madama ng mga pumapasok rito ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala. Dahil yung po sabi mo sa aming 118:26 na ang pumasok sa iyong templo ay iyong pagpapalain at magmula sa templo mga pagpapala ay aming tatanggapin. Amen, Lord. Kami po yung nangahawakan na sa pagpasok po natin sa lugar na ito, sa bawat isa sa amin ang iyong biyaya, iyong pagpapala ay aming mapanghahawakan. Panginoon, idinadalangin po namin maging sa mga may karamdaman ay patuloy na maranasan
saan ang kagalingan sa may mga problema, mga pagsubok na maranasan ang iyong pag-abot sa kapangyarihan at pangalan mo po, aming Panginoong Jesucristo. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga kamanggagawa po namin dito at ang kanilang sampaya, ang Pastor Junel, ang GNA Verona, Panginoon, ang kanilang buong kapatiran na nawa po patuloy na samahan mo, kasangkapanin mo para po, Panginoon, ang pagmamahal mo, ang pagliligtas mo, ang mabuting balita at biyayang nilaga po nila ay patuloy na lumaganap sa lugar na ito ng bukana, Panginoon, magiging yung aming punong barangay. Po yung doktor na magpapagaling sa ating spiritual. At ang ating po napakabuting puso na tumulong laban na ngayon. At ang ating sa masigasig na ating pastor na sa hirap at ginhawa, sa ulan at init, ay talagang namamalasakit sa praise and worship team. Sa ating kumare na tugod pawis na bagabat nagagalit sa akin, huwag nagalit kami. Dahil maraming panahon na hindi ako nakakarating sa mga invitation. Yung pong ganda ng church ninyo, ay kapahayagan na meron isang pagbuting Diyos na nangungusap sa mga tao para pagandahin. Alam niyo po ba, tagal-tagal niyo ang sa ganda ng kortina, ay yung isang sabi ko na sa kortina pa lamang ay wala na makakapantay. Kaya alam ko po hindi biro ang inyong pinagdaanan natin sa mga panahon na tayo ay tumutulong habang tayo ang saksakan ng init. Pag yung alas 2 ng bahay, pagkakainit ngayon, malamig na. Kapitan na destino po kami dito ng 2 taon yata. Sa ating kapwa kong gagawa, ang aking doktor na sinundan po namin na siya po na destino dito. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pinakamaganda sa lahat ay lagi natin pangitiin ang puso ni Lord. Kahit na po mahirap ang buhay, lagi tayong masaya dahil kapag ang Panginoon ang kasama natin sa lahat ng ating pagkakataon ng ating buhay, ay tayo magiging masaya. At ang ating pong ever supportive na inahin. Inahin daw. Sabi ko parang inahin ni babae. Inahin siya. Inahin sa malukan ko. At sa inyo mga ngiti, at nung pumasok po ako dito sa CR, ay nangangamoy na ang ating kakin. At abot po dito ang amoy. Kapapasok iba-iba ang amoy. Amoy minuto. Dapat po masaya tayo. Kasi ano po masaya? Andun ang presensya ni Lord. Kaya ano ba yung mga, sa mga panahon, ang gagawin ng praise and worship team dito, yung pagkakaisa po natin, pagkakaisa ninyo, at yun po ay dahil sa mga magagawa na kagaya po yung Pastor Jim. Totoo po yun, kita ko yung hirap niyo. Sa ulan at init, sa bulsa at pera, na laging minsan ay nalilibre, ay at sa inyo pong panunuan, ay tunay na nakagalakan po. Sa totoo lang po ay kami inagmamadali. Meron pong piyesa sa Riyan, hindi po ba? Ay may mga musiko. Di kami naharangan. Ano po? Kaya ako po yung mabali sa inyo sa ating kaputol, GNA Verona, Tabios, na siya po nila ating dito. At sa ating lahat, gusto ko pang pasalamatan din ang ating magkasama ni Kuya Sam at ni ating Orban. Talagang yung malasakit nila, kita ko po yung sa simula pa lang. At tayo lahat, lalo na po sa bawat isa sa atin, at yun nga po sa magkasama ni Pamela Nancy. Gusto ko tayo magtalahat ay tumayo. Pwede mo bang palakpakan natin si Lord? Sa kanya lahat ang papuri, sa kanya lahat ang pasasalamat. Dahil siya po ang tutugon sa lahat ng kailangan natin. Sa iyo po, Lord, ang kapurihan. Happy 9 years anniversary! Sa ating pong buwan President Pastor, at sa iyong may bahay, at sa iyong buong pamilya, dahil po sa invitasyon, kay Pastor Sam Noveno na aming naging kakande, Pastor, naging kakande po ng panahon nung kami po ay banal at makapangyarihang Diyos. Ang aming pagtitipon at pagkilala sa iyong kapangyarihan ay mula sa puso namin.
Mapagpalang Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na mag-usap, magsalita, pumatok sa bawat puso sa isang tema na aming pagpupulay-bulayan. Bless you po ang aking pag-aaral. Ang iyong abang lingkod, hawakan niyo ang aking isip, hawakan niyo po ang aking labit, lahat ng lalabas sa bibig ko, maging pagpapala sa amin lang. Ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba, ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng Jesus. Ang lahat sumidor ng inyo. Amen! Sino po rito ang nakaranas ng patuloy? Ang salita niya ay lalaki, bumubula ang bibig, hinahawakan ng 4 na tao, tumatalsik. Maraming karanasan ako sa ministeryo na nakita ko na talagang ang kapangyarihan ng demonyo. Grabe, pinahihirapan. Alam niyo ba, nang narinig niya na mayroong dumarating at nagsasalita, ang sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Ang sabi ng mga alagad, Panginoon, mayroon po doon nahihirapan. Lumalapit pa lamang ang Panginoon na natakot na ang masamang espiritu na nasa loob ng tao. Pakiusap ang masamang espiritu. Alam mo ba kung anong pakiusap? Kung maaari, Panginoon, huwag mo kaming pahirapan. Nakikiusap po kami na kami ay ilipat nyo na lamang sa mga baboy. In Jesus' name, yung lalaking tinutukoy ko sa kapangyarihan ng biyaya at panalangin ng Panginoon at mga alagad, lumipat ang masamang espiritu sa mga baboy. Basahin ng Bible, yung mga baboy na napakarami ron, nagtalo lang. Kaya nung gumaling, nung binatang yun ang pakiusap niya, Panginoon, kung maaari, sasama ako sa iyo kung saan ka bang pumaroon. Sasama ako sa pagmimisyon. Alam niyo ba ang sabi ng Panginoon? Hindi maaari. Umuwi ka, sabihin mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Umuwi ka, humayo ka, sabihin mo kung ano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Ano ang utos ng Panginoon? Lahat na nakaranas ng pagbabago, lahat na nakaranas ng challenges of mission. Ang masiglang iglesia ay tumutugon sa pandaigdigang hamon ng pag-misyon. Ang isang iglesyang masigla ay nagpapatuloy na magpatotoo, nangangaral, nagtuturo, nagdadala ng tao kay Kristo sa isang pandaigdigang hamon ng pag-misyon. Grabe. Kaya nga kanina, ang laking gulat po namin, first time po uli kami nakarating dito. Nakita ko ang isang kadila-dilalas at himala ng Diyos na ginawa sa lugar na ito. Uulitin ko, nakita ko ang isang kadila-dilalas na himala na ginawa ng Diyos sa lugar na ito. Pwede ba malakpakan natin si Diyos? Ang ganda po ng inyong simbahan. Dahil hindi pa po ang ibang kongregasyon. Kayo naka-aircon, kami naka-electric fan. Diba? Grabe ka, pastor. Ako kami naman. Mahawaan naman ang biyahyan. Tama na, DS. Nakaka-challenge ko. Samantala mo kami na distrito dito. Naabutan namin mga papakira. Ala, naglalagay ng pangwas. Ala. Pagkatapos naabutan pa namin ito'y binabaha. Hindi namin alam kung saan ilalagay ang gamit. Puti ka nito kaya pag naglalakad, pag nakaganito ka, nakatulog ka. Kasi pag hindi mo ginanaw, na talagang lumayan ka sa patos. Grabe ang himala ng Diyos. Grabe talaga ang iglesia ito ay makikita ninyo na kayo
lamang masigla ang iglesia mapagbigay. Napaka-generous. Sabi mo nga sa katabi mo, napaka-generous. Kaya dito sa ating kalagitnaan, marami dito mga PWD. Taas ang kamay at mga PWD. Ano kaya yun? Alam niyo ba, ibig sabihin ng PWD, mamaya tataas kayo ng kamay. Pinagpalang walang tulad. O taas ang kamay ang mga PWD. Diba? Kayo yung mga pinagpalang walang tulad. Pag dito na global challenges of mission. Narito ang masiglang iglesyang tumutugon. Tumutugon sa pandaigdigang hamon na kayong lahat ng sumampalataya sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, hindi tayo mapigilang magturo, mag-share, mag-misyon, kung saan-saan tayo pumupunta. Ang mahalaga, ginagawa natin ang utos ng ating Panginoon. Amen. Nakakagalak talaga. Ha? Mga bibo, pastor. 6 na taon na pa. 6 na taon na hindi na kung kami nakarito. After ng 6 na taon, nagulat ko ako. Nagulat ako. Grabe. Ang galing talaga ng ating pastor. Ng ating mga pastor at ng mga member, syempre, ng ating district superintendent. Grabe talaga. Lord, thank you. Napakaganda ng ginagawa niyo po sa lugar mo. Amen? Grabe kayo. Nagulat kami ni Mami. Yung mga dating inaakbayan ko. Ngayon ako na inaakbayan. Kaya sabi ko kay Joshua, nang lumapit sa akin, Joshua, layo na yun. Sabi kay Tatama. Dati si Joshua ay pag-munisip ko paano? Hindi talaga na ginawa ni Lord sa buhay. Tama ang ating tema. Ang masiglang iglesia, tumutugon sa pag-ibigay ako ng pag-ibig. Meron isang binata ulit na siya ay nagpatutungo sa loob ng iglesia kung paano siya binago ng Panginoon. Dati siya ay malikot ang kamay o sabi na natin magnanakaw. Kaya sabi niya, mga kapatid, patutunayan ko na ako ay binago ng Panginoon. Pupunta ako sa dating amo ko at sasabihin ko sa kanya kung ano ang ginawa ng Diyos at kung paano niya binago ang buhay ko. Kinabukasan nga mga kapatid, pakinggan po ninyo. Bumalik na siya sa kanyang dating amo. Ang sabi niya, Sir, ako po ngayon ay born again Christian. Tapos sabi ng kanyang amo, ano pa kailan ko sa iyo? Kung born again ka. Narito po ako, gusto kong patunayan sa iyo ang pagiging anak ko, anak ng Diyos at born again. Mayroon akong gustong patunayan sa iyo, sir. Sabi niya, matagal ka nang wala dito. Pero sir, ako'y nakakilala sa Panginoon. Ang patutunayan ko sa iyo, dating nagtrabaho ko sa iyong bakahan, nagnakaw ako sa iyo ng isang baka, isasauli ko bukas din. Tapos sabi ng kanyang amo, sige, patunayan mo yung pagiging Christian. Habang nakaupo ang kanyang amo, doon sa bakahan, nagulat siya. Mayroon ang dumadating, hila-hila rin baka. Ang sabi niya, Sir, amo, sabi ko sa inyo kahapon, ako ay narito para patunayan sa inyo na ako ay born again Christian na. Narito na po ang bakang ninakaw ko. Ang sabi ng kanyang amo, ang sabi mo, isa lang ang ninakaw mo. Bakit yan ay 3 na? Ano ba sabi ng pilangang ito? Nanganak na po mas diba? Very blessed, diba? Napansin po ninyo? Totoo, pag ikaw ay nakakilala at binago ng Panginoon, lahat ay gagawin mo. Sino rito dating ito ang patuliyang pag-aaral ng salita ng Diyos na turuan
ninyo na sila sumunod. Lahat ng nabautismohan, lahat ng mga nakaranas ng bautismo ay patuloy ang paglilingkod, patuloy ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya mayroon tayong lesson ng I-Class 101, 201, 301, 401. Yan ang magpapatatag ng ating pananampalataya. Amen? Sa puso, tingnan nyo ha, ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. Amen? Ang mabuting balita ay may tulong na kalusugan sa katawan. Grabe. Kaya dapat lagi ka ngiti. Amen? Masakit ka na smile. Imagine mo, ang mahal ng ngiti sa labas. Eh, ang ngiti yan, tinitigil nyo pa. Nakuha nyo? Naka-smile din sa atin, isa lagi nakalabas yung mga smile. Lagi naka-smile. Pag pupunta ng Diyos, dapat masaya. Hindi pag pupunta ng Diyos. Kumusta? Kaya kung ayaw mo mag-asya, natatakot mag-asya. Uy, hindi mo siya. Naka-smile. Hindi masama yun. Tingnan nyo. Take note. Kawikaan 17:20. Ano sabi doon? Ang pagkamasigahin, mabuti sa katawan. Diba? May kasunod. Ang tao malungkutin, unti-unti, mamatay. Taas kamay, yung gusto ako mamatay. Sige, binibilang ni Pastor. Para mamaya, tawagin namin dito yung gusto ako mamatay. Wala, di ba? Mas piliin nyo yung kayo ay maging masaya sa buhay. Kaya pinili ko, 1992 nagsimula ako mag-pastor, mas pinili ko ang pangaral na gusto ko ay maging masaya ang congregation. Amen! Iba-iba ang talent ng mga pastor. Pero sabi ko, Lord, tulungan niyo ko sa bawat pagpindig ko, ang kapangyarihan niyo ang dumalo sa aming kalagitnaan. Ang kagalakan mula sa iyo'y maramdaman ng mga miyembro. Uuwi silang pinagpala, uuwi silang masaya sa biyaya at kapangyarihan. Amen? Kung pupunta kayo rito malungkot, uuwi kayo sigurado masaya. Amen? Ulitin ko. Ang pagkamasiyahin, mabuti sa katawan. Kapit-kapit ang balita. Nakapagin. Yung araw-araw makangiti ka, blessing ko yan. Kahit maraming pagsubok, maraming sularin, makangiti ka, blessing ko yan. Pero take note, huwag kang tatawa na nag-iisa. Take note, paalala lang po, paalala lang. Okay lang, mga kapatid ha? Hinawin ko. Okay lang na tumawa ka pag nanonood ka ng Itbulaga. Okay lang tumawa ka pag nanonood ka ng Kay Vice Ganda. Pero, kung tumatawa ka habang naglalaba ka, delikado yun. Delikado yun, naniwala kayo sa akin. Ito pa, ang delikado na habang ikay naglalakad papunta ang palengke, tawang-tawa ka, napaka-delikado lalo yun. Kailangan mo na ang psychiatrist at psychologist. Pero, kung ikaw ay tumatawa at nanonood ka ng mga pelikula na pampasaya, kung nanonood ka ng pelikulang Babalo, Dolphin, Paquito, Panchito, Chiquito, Pinoy, ano pa nga ba? Red or White, Dolphin, Tito, Vic and Joey, ano pa?
kaya kami ni Mami sa loob ng bahay, pag nanonood, si Mami nagdadamay. Kasi pag nanonood ako ng comedy, kasi magkaiba kami, ako yung taong masiyahin. Si Mami kasi conservative. Napakagaling mo sa conservative. Kaya sabi ko nga sa kanya, ay magpa-member ka na sa mga conservative. Pero nanawa siya eh. Pag tumatawa ako, natawa na rin. Mas pinipili ko ang maging masaya ang buhay. Bakit? Tingnan niyo ang mundo natin. Ang daming stress. Ang daming nag-depress. Bakit? Nakakalimutan kasi ang bumili. Maniwala. Pag nakalimutan niyo ang bumili, stress ang titirahin mo. Kaya nung sabi ng Bible, ang pagkamasiyahin ay mabuti sa katawan. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. At ang taong malungkot. Tinatawagan ko din po ang board ng Blessed Life. Dito po tayo sa Dapong Unahan at kasama na po natin po our share. Ano po? So, certificate o katibayan ng pagkisilang iglesia tumutugon sa pandaigdigang hamon ng misyon. Hamon sa batayan talata ng 1 Corinthos chapter 16 verse 24 and Matthew 28 verse 19. Ipinagkaloob ngayong ika-23 ng Hunyo taong 2024 sa Davao ng Blessed Life Avenue Church, Maligaya Street, Barangay Bukana, Nasugbu, Batangas. Signed Board Chairman, kapatid na Melanie M. Amorante, Resident Pastor PNS Junel C. Padua, and Church Overshare PPP Samuel P. Lubet. Po natin ang ating po salita. So, dito po tayo para po sa ating po photo. Thank you po. Thank you po. Thank you very much po. Ibang plano ng Diyos. Katibayan ng pagkilala ay buong pusong ipinagkakaloob kay kapatid ni Elsie Cuento Kaunsiran and kapatid na Eduardo P. Mendoza bilang kapahayagan ng pagpapahalaga sa kanyang pagiging instrumento ng Diyos bilang pangunahing tagapagkaloob ng iglesia o church-made sponsor. Yun po, tulad po ng nabanggit kanina, nagkaloob po ng humigit kumulang 3.5 milyong piso para po sa atin po iglesia. Way back 2023. At ngayon nga po ay nandyan po ang ampli ng base, nandyan po ang organ na patuloy pong ipinagkakaloob. So maraming salamat po. At kahit po ngayon pong anniversary ay nagkaloob pa din po ang mag-asawa ng atin pong tatangkilikin ngayon po hapon po ito. So muli, maraming salamat po sa pagiging church, main sponsor ng atin pong iglesia. Na naging isang misyon na talaga naman pong itinaguyod. Ano po, kasama ang ilang ano na po ang manggagawa, nakailang manggagawa na po dito po sa atin pong iglesia, pero hindi po natatapos ang kanilang pong pagtulong. Ano po, kaya po, tanggapin po ng ating pong minamahal na PPP Samuel P. Noveno and Ministro Orpa M. Noveno at sertipiko po ng pagkilala bilang kapahayagan po ng pagpapahalaga sa pagiging instrumento ng Diyos bilang pangunahin din pong tagapagkaloob ng iglesia o church main sponsor. Signed by Church Board Chairman kapatid na Melanie M. Amorante and Resident Pastor PNS Junel C. Padua. Ano po, para po
magbigay po ng konting pananalitas para po sa bawat isa sa atin. At hamon natin dahil sa ang asawa nga ni Kapitan ay St. Gates na sa Magandang hapon po sa inyong lahat. Kap, magandang hapon po. Ayoko na po sana pumunta dito sa unahan kasi pero gusto ko lang po na unang-una sa lahat para po ito sa inyo na lakasan niyo po yung loob niyo kasi ako po ay buhay ng patotoo na lahat na yata po ng klase ng cancer ay nasa akin na at hindi ko na rin alam kung ilang beses po open. Sa katunayan po yan bukas 10 a.m. mag-5 cells na rin naman po ako. Pero mabuti po talaga ang Diyos kasi pinagpapasalamat po na araw-araw nagigising pa naman po ako. Yan po ay tignan niyo na lang po ako at lalakas yung loob ninyo na hindi po may cancer yung asawa niyo ay parang katapusan na ng mundo sa atin. At isa pa po, totoo po yung sinabi ni Pastor Perez na kahit tayo ay may nararamdaman basta ipakita natin positive tayo, masaya tayo, yun yung nakakapagpalakas. Hindi yung pag may nararamdaman tayo, parang basta na natin yung mundo, parang naku na po talaga, ganun talaga po ako. Pero nung kakatagalan po ay paulit-ulit na natanggap ko na rin po. Pero awan ng Diyos po, lalabing 2 taon na po. Nag-start po ako sa cancer. Nagkaroon po ako ng bone cancer. Nagkaroon na rin, itong year po na ito, 3 beses ako na-opera. Sa colon, tapos sa thyroid, saka po na ano po yung heart ko. Nasa rings. Ganun po kasi yung ano ng patient ngayon. Kaya po, huwag niyo po ikatakot yung pinapanalig lang tayo sa Diyos na ang doktor po naman, ang pera ay yan po ay instrumental. Yung ano lang po yung kumbaga, totoo naman po kung kailangan natin. Pero number 1 po talaga ay yung panalangin. At malaking bagay din po na kapag gano'n ako, pinagpapasalamat ko po kay Pastor, kay Obispo na halos buong kongregasyon kapag ako alam nilang ko-operahin ay kasama ko. Sila po lahat ay nag-pray po para sa akin. Mas magaling na magagamot po ang Diyos kaysa sa pera. Kahit anong dami po kaya po anong dami nating pera, wala po yung magagawa kung talagang kukunin na po tayo ni Lord. Kaya nga po, sabi ko nga po nung, ko lang po sabi ko, minagkasakit ng aking asawa. Inayawan na po ako ng doctor rate, ayaw na po sila akong opera nito. Then yung Mr. ko naman po, kumapit na yung balat niya sa buto. Pero, kung hindi ko rin kumaintindihan pa dahilanan, ay pareho po kami gumaling. Kaya nga po sabi ko po sa kanya nun, para din po yung si Kuya Jojo. Kaya nga po naiintindihan ko kay Kuya Jojo, kay Kuya yan eh. Kasi si Kuya Jojo nakakapasok na ng church eh, yung sister ko, hindi ko makapasok eh. Ikintin kita ko dito yung Sunday, magkasama si Kuya Jojo eh. Yung sister ko pa kaya labas lang, inihahatid lang ako para umuwi na. Kaya sabi ko po sa kanya nung binigyan pa po kami ni Lord, ako po ilang beses na siya, binigyan pa siya ulit ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Sabi ko po sa kanya, hindi man po siya katulad namin na sumisimba, hindi man po siya Kristiyano katulad namin na talagang ginagawa ang lahat para makapunta dito sa church. Pero kay Pastor man, siguro po yung nahihiya lang. Kasi nung ginagawa ko to, nakasuporta po siya eh kung ano po yung kailangan dito. Kapag wala ako, nakasuporta siya. Sabi ko po sa kanya, pwede bang yung hindi natin nagastos sa pagpapa-opera ko at saka sa'yo, sa pagpapalaro sa
ba? Ay, ipagpagawa na lang natin ang church. Sabi ko po sa kanya gano'n. Eh, sabi ko niya sa akin, sabi niya, ikaw bahala. Sabi niya gano'n. Dali ko pong pinasimulan yung pagpapagawa. Kasi po talaga hindi ako makatagal dati dito sa church. Kasi ang baba ng bubog. Lumalabas ako kapag hindi ko po kaya yung init. Sabi ko, kahit itaas lang muna natin yung bubog. Kasi ang totoo po nun talaga 95,000 yung pera ko sa bangko eh. Sabi ko, bubog lang yung kaya kong ipagawa. Pagdating po dito, pinahon ako po yung mga trabahador ko. Wala na, di ba? Sabi ko, bubog lang namin ako pinawak sa ulan. Wala pong salita. Kasi po yun pala, yung mga hollow blocks niya, walang mga support na pampatibay. Kaya nung tinanggal yung bubong, gumuho siya lahat. Sabi ko, ano gagawin natin dyan? Di na kasi yung budget natin dyan. Sabi ko, ang ginawa ko namin, pinapostehan mo na po namin. Tapos, sabi ko, para mabubungan lang. Ginawa naman po dito kung Mr. ko, pinadala yung bako. Dito, para daw po yung materyales namin makarating dito. Pagmula po doon sa kalsada na yun, pinatambakan hanggang makapasok. Yung sasakyan dito. Tapos kinuha po namin yung level ng baha. Kasi po dati po, yung ang tawag din, yung drums po, nung hindi pa po ito nagagawa, Pastor, yung halos naghahating gabi, pupunta ito dito kasi daw po yung mga gamit, lumulutang na daw sa baha. Eh, kinuha ko po yung level ng tawag dito, nung baha po dito, kahit naman po hindi bumabaha eh. Eh, kaya po nga, tambak namin dito, sa tulong po rin ng Mr. ko talaga na pagpapadala ng equipment, pagdadating ng truck dyan, siguro po hindi po na dalawang truck lang yung natambak po dito sa loob nito, para lang po mapataas ng ganito. Pero, sabi nga po sa Bible, kahit hindi ko po nagbabasaraan na ng Bible, pagka po talaga kay Lord ninyo gagamitin. At taos sa puso niya yung ginagawa niyo, hindi niya kayo pagkukulangin. Maniwala po kayo sa hindi. Kahit sa sarili ko, hindi ko po alam kung paano po ito nagawa. Kasi, yung 6 po namin ito sinimulan, August 6 po yung na-blessing po. Ito ano po, parang 56 days po itong ginawa. Tapos, yung preparasyon po namin sa blessing, 4 na araw. Kaya po, saktong 2 buwan lang po talaga ito ginawa namin. Sa tulong na rin po ng mga kapag, talaga pong, kahit po ako'y galing sa talangan na nalipat dito, ako yung karanga sa inyo. Ngayon ko lang po sasabihin na talaga pong yung suporta nila sa mga tao ko, kahit halos wala na silang maisain, pero pagdadating ko dito, yung mga tao ko nakapospas. Sabi ko, sungaling niya, sopas niyo. Ang dami yung pagkain. Di na lang talaga pong, sabi ko nila, hindi man daw sila makatulong sa financial na tulong sa paggagawa nito. Pero yung merienda po, araw-araw ng tao ko, pagkakadami-dami lagi, kaya po siguro, yung pasasalamat ko rin po sa mga tao ko na hindi ko naman po talaga binabantayan. Sila po talaga humahanga sa bilis sa paggagawa na yung aking mga tao talaga na hindi naman po talaga sasagutan na sa akin. Kung sinabi ko po yung nagawin, higit pa sa inaasahan ko yung kanilang nagawa. Ayaw ko ito inayari ng gano'n. Kaya nung po ito inayari, yung 95,000 ko po sa bangko, sa maniwala po kayo sa hindi, yun pa rin po yung laman. Hindi ko po talaga din alam kung paano talaga ito nangyari ng gano'n dire-diretso. Yung biyaya ng Diyos na siguro, ako lang po yung inano ni Lord para sunod-sunod po yung dating ng birds namin. Na yung kinikita ko po doon talaga, dito ko lahat yung binubukos. Pero may mga kaibigan din naman po ako na sabi ko, puro kayo trabaho dyan, baka gusto niyo
nag-donate din ng isa kong kaibigan na may-ari ng hardware dito po sa amin sa Bawa. Speaker lang naman po yung hinihingi ko eh. Sinamahin po niya yun para daw po bago ng lahat. Kaya po yung lahat ng gamit dito, dinonate naman po namin sa malapad na bato. Opo. At po awa ng Diyos, kapag lumuluwas ako, isa-isa ko po siya na-prepare. Nabili ko yung base, nabili ko yung isang base. Tapos last week po, nakabili na rin kami ng piano. Kaya po awa ng Diyos, maraming salamat po sa Diyos dahil ako po ginamit niya para po may ayos po itong bahay sa bahay nito. At muli, laksan niyo lang po yung love niya. Pray lang po. Sa iyo ay walang imposible. Salamat din po sa buhay ni Nanay Elsie. Kahit kami mga lingkod ng Panginoon ay pinagpala sa kanyang buhay, sa kanyang mga testimony, Panginoon, na siya'y ginamit po na maging daluyan ng pagpapala upang ipagkaloob niyo po ang isang magandang pangalan at pangarap ng iglesia ito na makapagtayo ng isang banal na gawain mula sa iyo. Dalangin po namin sa iyo, O Diyos, na lahat sila ipagpalain niyo po. Ang pisikal na pangatawaan ni Nanay Elsie ay pagpalain niyo po. Bigyan mo siya ng mahabang buhay, bigyan mo siya ng kalakasan, kalusugan, kasama ng kanyang buong pamilya, ang lahat ng mga kapatiran na narito, Panginoon, ay pagpalain niyo po. Uuwi ko kami na taglay ang mensahe na mula sa iyo na nakalagay sa isip at puso namin. Ipapamuhay namin ito, isasagawa namin ito para sa katulad ng iyong banal na gawain. Dalangin ko po sa iyo, Lord, na ang iyong bendisyon at pagpapala ay ipagkaloob niyo po sa pamamagitan ng aming mahal na Espiritu Superintendent ng aming iglesia sa Moderno. At ngayon, mga minamahal na mga kapatid, sama-sama natin tanggapin ang hindi nagpapalo na pag-ibig ng ating Diyos ang masalangit, ang patuloy na biyaya, pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang patnubay, pagtitisan, kaaliwan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at sa mga panahon pang darating. Amen. Amen.